Ako si Lorlyn Garcia Velarde, hatid sa inyo ang pinakamaiinit na balita sa bansa. Ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, higit 1,000 road crash injuries na itala nitong Holy Week. Ilang OFW mula Lebanon balik bansa na. DA itinatag ang Food Security Task Force. Sustainable aviation fuel isinusulong ng CAA. Higit 20 milyong pisong hinihinalang iligal na droga, timbog sa pasahero ng NAIA. Libreng sakay, patuloy sa lungsod ng Maynila. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Pangunahing balita, nakapagtala ang Department of Health o DOH ng higit 1,000 road crash-related injuries nitong Semana Santa. Mas mataas ito ng 150% kumpara sa higit na 400 kasong naitala noong Semana Santa ng nakaraang taon. Pinakamataas na naitala sa nasabing insidente na umabot sa higit ay kinabibilangan ng mga motorcycle rider at nasa higit 100 individual naman ang nasangkot sa pagkakainom o nasa ilalim ng impluwensya ng alak. Samantala, itinatag ng Department of Agriculture o DA ang Food Security Task Force. Ito ay upang mahigpit na matutukan at matugunan ang supply at presyo at kalakalan sa sektor ng agriculture at fisheries na dulot ng epekto ng energy emergency sa bansa at geopolitical tension sa pangunahing export market sa ating bansa. Ayon kay DA Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., bubuo ang task force ng daily briefing ukol sa sitwasyon ng pagkain sa bansa kabilang ang supply at presyo ng mga pangunahing bilihin, import at export at kanila itong ibabahagi sa Kongreso at sa Office of the President. Dagdag pa niya, hindi lamang ito ukol sa supply ng pagkain dahil hakbang din umano ito upang bantayan ang ekonomiya ng bansa at tiyakin na protektado mula sa malubhang epekto ng krisis ang parehong producer at consumer. Sa ibang balita, sinalubong kamakailan ng Department of Migrant Workers o DMW ang karagdagang Overseas Filipino Workers o OFW bansa mula sa Lebanon. Sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA, ligtas na nakauwi ang 7 OFW mula sa engkwentro sa nasabing bansa. Inihayag naman ng ahensya na sa pagbabalik ng ating mga kababayan ay magpapatuloy ang kanilang suporta kaakibat ng desisyong pag-uwi sa bansa. Ayon sa DMW, tutugunan nila ang pansamantalang matutuluyan at tiket ng mga OFW na nagnanais makauwi sa kanilang probinsya bilang bahagi ng post-repatriation program. Patuloy pa ring mararanasan ang maaliwalas at mainit na panahon sa buong bansa, lalo na sa Northern at Central Luzon dulot ng ridge o extension ng high pressure area. Posible ring maranasan ang kalat-kalat na pag-ulan sa nalalabing bahagi ng bansa. Habang Dumangas, Iloilo at Catarman, Samar naman ang makakaranas ng pinakamataas na heat index na papalo sa 42 degrees Celsius. Susunod sa News Force. Sustainable aviation fuel isinusulong ng CAAP.
Libreng sakay patuloy sa lungsod ng Maynila. Higit sa 20 million pesos na hinihilalang iligal na droga timbog sa pasahero ng NAIA. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.